Attract customer. Lalo na pagka maganda ang pakikitungo sa mga client. And then, we must have our ethical dealings. There must be reconciliation over litigation. We have to be righteous in our dealings. At pangatlong puntos po dito ay, we have to invite God's blessing in dedicating this building and dedicating this new business, the opening of this business. We have to surrender and dedicate ourselves to the Lord. Acknowledging God as the true CEO. Kinakailangan po ay alamin natin na ang Diyos po ang siyang talagang may-ari. Tayo po ay pinagkatiwalaan namin po niya. Alam po natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Pwede niyang gawing mas marami pa yan. Mas masagana pa. Ayon po sa kabutihan ng Panginoon. As long as na nagiging faithful tayo sa ating Panginoon. If we remain faithful, nandyan po palagi ang blessing ng ating pong Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. And then, we have to pray for protection. Asking for covering. Alam po ba ninyo, sa business sector, marami pong kompetensya. Kasi maraming makaaway. At kinakailangan po ang covering ng Panginoon, ang kanyang kapalat, ang ingat, upang manatili ito. Ang protection ng Panginoon, hindi lamang po mula sa may-ari, kundi maging sa mga empleyado at sa community. At pagka pinagkatiwala natin ito sa Panginoon, darating po ang kamay ng Panginoon, lagi po nandyan, at magbibigay po ng pag-iingat sa bawat isa. And then, kinakailangan, meron pong impact. Habang ginagawa natin ito, habang ginagawa ninyo ito, magkaroon po ng magandang impact ito sa community. There will be a blessing in the business, and it serves the community and supports the kingdom of God. O, nandiyan ang pagpapala ng Panginoon. Pagpapalain, hindi lamang yung may-ari, hindi maging mga empleyado, at ang maging mga customer. At pagkatapos po nito, magkakaroon po ng magandang resulta sa business. Stability. Magiging stable ang business. Lalo na po ngayon, ang taas po ng gasolina, marami pong mga mangyayari, tumaas ang lahat ng bagay. Pero pag kayo ay nagtiwala sa Panginoon, magiging stable pa rin yan. Wala kang alalahanin sapagkat nandiyan ang pagkabay ng ating Panginoon. Stability, it means that plans are established when anchored in God. Pagka pinagkatiwala ka natin ang ating business sa Panginoon, ang Panginoon ang siyang bahala dito. And then there will be an abundance.